guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magmamarites lang tayo. So yung amo ko is, napapansin na ng amo kong babae na yung lalaki is nag-cheat. So ilang beses niya na yan ginawa and kahapon mas malala yung ginawa niya. Pero napapansin ko na dati guys, nung wala pa siyang ganyan, hindi pa siya nag-cheat, umaalis siya ng bahay 7:45, kaya kahit nung walang pasok yung bata dati, nagigising ako late na, alas 7 na nga minsan or 6:50, 6:55. Kasi nga, yung bata walang pasok, so wala akong lulutuan. And siya is 7:45 na nga minsan yan umaalis. Nagtaka ako ngayon, 6:30 pa lang gising na siya, tapos kinakalampag niya na yung mga pinto. Alam mo yung pagsarado niya ng pinto ng CR, malakas. Para magising na ako, kasi nga, tapos nagulat ako paglabas ko, nakaupo na yan siya dito kasi paglabas ko nitong pinto is sofa na agad. Nakaupo na yan siya dyan, naka-uniform, inaantay na lang ako na ibigay sa kanya yung prutas na hiniwa-hiwa ko para dalhin niya. So, minsan wala na talaga akong toothbrush. Tapos, diretso na ako sa kusina. Ginagawa ko na lang, umiinom na lang ako ng tubig kasi hindi naman mabaho yung bibig ko masyado. Hindi katulad nila na mabaho talaga kahit bata ang baho na ng bibig. So, umiinom lang ako ng tubig and nagtataka siya minsan na kausap niya, hindi pa ako nag-toothbrush and then nakikipag-usap ako sa kanya and hindi niya naamo yung hininga ko, yung amo kong babae, malala, partida, parati pa yan nagtutoothbrush yung amo kong babae. Pero grabe, kahit ang layo ko, maaamoy mo pa din yung amoy baho ng bunganga niya. So, nagtataka siya siguro, tinitignan niya ako, kasi nga sabi ko sa kanya, wala nang gatas, ubos na, sabi ko ganun. Sabi niya, okay lang, ano ba yan guys, 6:30, gigising na yan siya, ay ayan, umaalis na siya ng bahay, dati hindi ganyan. And then kahapon, nandun kami sa parents ng amo kong babae. So, doon kami kumain. Natapos siya, mabilis siyang kumain. Pagdating niya, wala na siyang sabi-sabi. Hindi katulad dati, nagchichismis-chismis pa yan siya. Kikipag-usap. Na yun, siya agad, diretso sa agad doon sa sa may upuan. And then, subo siya kaagad. Naubos niya kaagad yung pagkain niya. And kinuha niya kaagad yung kanin. Inubos niya. Siguro mga alas 8, tapos na siyang kumain. Or mga 7:35 or 40. Tapos na siyang kumain. And parang sabay nga lang sila ng alaga ko natapos. And then sabi niya kaagad sa amo kong babae, una na daw siya sa baba, sabi niya. Kasi daw, doon na lang daw siya sa sasakyan, antay niya na lang daw kami. So, kapante yung amo kong babae. Yung amo kong babae, alam niya kasi na chismis-chismis sa yung amo kong babae. And kami, pagkatas kumain ng alaga ko, tapos na rin ako kumain, diretso na kaagad kami sa kwarto, kung saan maraming laruan. Naglalaro kami doon. And then, pag nakita ko nga na yung amo kong lalaki wala na, inuunti-unti ko na yung nililigpit. And sasabihin ko yung bata na untiin mo lang yung kalat mo dyan kay mag-uuwi na tayo. So, umalis na siya. And then kami naglalaro pa sa loob, nililigpit ko na yung iba. Mga na yun guys, 9:50, tsaka nagsabi yung amo ko na bababa na kami. Uuwi na. So, ang expect ng amo kong babae, kasi doon lang yun siya nagpa-parking sa labas lang ng pinto sa may gilid ng daan. Paglabas mo ng building, yun makikita mo na kagad kung nandyan siya. Paglabas namin, wala siya. Wala. And then, nagtaka yung amo kong babae, gumanon, where is sir? Ganun. Tapos, di tinawagan siya ngayon. Hindi ko alam kung basta nagsalita sila, nag-usap. And then, ang tagal namin nag-antay, siguro 30 minutes kami nag-antay. Yung amo kong babae, tagaktak na yung pawis. Kasi syempre, hindi sanay na mainit and parating naka-aircon. So, tagaktak na yung pawis niya and nakasimangot na siya. Tapos, yung kamay niya kasi hawak niya to, tatlong ganto. Ayaw niya kasing hawakan to. So, may bag pa siya, tapos hawak niya tatlong ganto, patong-patong. Tapos, ginaganon-ganon niya yung cellphone niya sa taas. Tapos, wala pa talaga. And then, ang alaga ko, nagtatanong na, nasan na yung daddy ko? Sabi na, where is sir? Gaganon, sir, kasi din yung tawag niya nagaya sa akin. Tapos, ayun, sabi ng amo kong babae, sabi niya sa akin, dito siya, bababa siya. Nag-explain yung amo kong babae kasi nga nakita niya na nagtataka na din kami. Tapos ang tagal na kasi namin nag-aantay. Sabi niya sa akin kanina, bababa daw siya. Sabi niya, bababa siya kasi antay niya tayo sa baba pagkatapos. Tapos ba't wala siya dito? Sabing ganun. Tapos sabi sabi ko, baka nagtrabaho, bumalik sa trabaho. Sabi ko ganun. Sabi ng amo kong babae, hindi. Sabi niya, may pinuntahan daw siya. Sabing ganun. Tapos sabi ng alaga ko, he is lying! And then nanahimik, natira yung amo kong babae, nanahimik yung amo kong babae. And alam niya sa sarili niya guys, nasasaktan siya.
ilang beses na yan nangyari, nasasaktan siya, and alam mo yun, ang amo kong babae magaling magtago, pero hindi maiwasan nasasaktan. Ilang beses ko nang nakita na nasasaktan talaga siya. Babae lang din siya, tagal na nilang magjowa, ano pa lang, sabi niya sa akin yung edad niya is 15 years old to 37 na siya ngayon, 18 years na sila. So, yung amo kong lalaki, kasabay kong katabi sila ng bata kumain, tapos yung amo kong babae, chismis sa nanay. Pahapyaw siya ngayong nagkwento sa akin, nagkukwento siya. Sabi niya, meron kaming kasama na sa trabaho na babae, sabi niya sa akin kahapon. Nagulat ako, hindi yan nagkukwento. Sabi niya, nagsuot siya ng dress, bagong bili niya daw yon, kakulay ng kulay niya, sabi niya ganon. Tapos tinanong niya ako, para siyang kinikilig. Tinanong niya sa akin kung bagay ba, kung maputi ba, kung okay ba yung kulay, yung ganyan. And then ang sabi niya daw sa babae, pero siya, alam mo yung kilig siya. Sabi niya daw sa babae is mas maitim ka sa asawa ko. Tapos nagkukwento siya. Tapos tumawa ako, sabi ko, hala, na-insecure yun sir, baka hindi makatulog yun. Sabi ko, ano ba yun? Indian? Sabi niya, hindi, Hong Kong. Sabi niya, Hong Kongers, ang tawag ba nila dyan? Sabi niya, pero bakit, ganun yung kulay, di ba? Yung mga Chinese mapuputi, sabi ko, ganun. Sabi niya, kaya nga tinutokso namin, sabi pa ng katrabaho niya daw, na, hala, walang effect yung treatment na ginawa mo, maitim ka pa din, sabi ganun, and then nagtawanan na daw sila. Tapos, dumating yung amo kong babae sa mesa. Huminto siya sa pagkukwento. Pero, nakasmile pa rin siya. Tapos, nung umalis na naman yung amo kong babae, kasama yung nanay. Kasi nga, hindi sila nakakaintindi ng English, yung mga matatanda. So, yung babae lang. And yung bata, walang pakialam, focus sa kain. Pag alis na naman ang amo kong babae, kasama yung matanda, papuntang kusina, nagkwento siya uli na about doon. Hala, baka dinibdib daw noon, baka ganyan. Tapos, kinikilig siya. Tapos nung nandyan na naman yung babae, tumigil na naman siya kakakwento. Ilang beses na yan niyang ginawa na, alam mo yun, aalis siya. Nung nakaraan, hinatid niya lang yung amo ko dito alas 7. Tapos bumalik siya, 9:45 na. Nasaktan din yung amo ko nung time na yun. Grabe yung niya. And ilang beses na yan siya na umuwi ng late. Sinasabi niya malilate siya. Pero grabe talaga yung late na ginagawa. And ngayon guys, nag-gym na siya. Ngayon, dati hindi. So, hindi lang siguro maiwan-iwanan or takot kumprontahin ng amo kong babae. Ayaw niyang, masaktan talaga siya kapag nangyari yun. And maraming mga kalokohan na ginagawa yung amo kong lalaki. Dati kasi namomonitor ng amo kong babae yung lalaki kung saan pupunta. Pero ngayon na bago na yung sasakyan, hindi niya na namomonitor. Sa luma kasing sasakyan, naka-attach yun sa amo kong babae. So, alam niya kung naglalakad yung sasakyan, kung saan papunta. Kaya kapag naglilinis ako ng sasakyan dati, iti-text ko lang yung amo kong babae na maglilinis na ako. Tapos bubuksan niya yan, gamit lang yung cellphone nung nasa Thailand sila or binubuksan niya lang gamit yung cellphone, yung hood. So nakakapaglinis ako. So ngayon hindi niya na monitor kasi bago tong sasakyan. And yun nga, nakakita kami ng payong sa loob ng sasakyan, kulay violet. Ang sabi ng amo kong lalaki, hindi niya alam kung kanino. Pero imposible, doon nakaupo sa upuan ng amo kong babae, nandun yung payong. And sabi niya, hindi niya daw alam. Imposible na hindi mo alam kung sinong sasakay dyan sa sasakyan mo. Doon pa lang, nagdududa na yung amo ko. Tapos kagabi, hindi nagsasalita yung amo kong babae. Tahimik lang sa biyahe. Tapos kinukulit. Alam niya na nasasaktan yung babae. Alam niya na nagdududa. Tapos kinukulit niya, kinakausap niya. Tapos yung babae hindi sumasagot. Pero nung nandito na kami sa bahay, nakikipag-usap yung babae. Pero alam mo yung nandun yung na alam niya talaga na nagtatampo siya. And nung nakaraan, pilit niyang kinukulit yung lalaki na sabihin kung saan papunta. And then yung lalaki parang walang pakialam. Sinasabi lang, doon nga ako, kinuha ko nga yung basahan doon sa kabilang sasakyan. Kinuha guys, 2 basahan lang yung kinuha. 2 na lang yung natira doon sa lumang sasakyan. Yun lang yung kinuha. And anong oras na umuwi? 3 oras sa labas. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Pero nararamdaman ng amo ko, syempre babae, di ba? Mas maano yung instinct ng amo kong babae kasi asawa niya yan eh. Ako nga nakatulong lang, alam na ganyan yung ginagawa, siya pa kaya mapapansin. And then yung amo kong lalaki is hindi siya sanay na mag-lie or mag-anyan. Kaya konting na lang, mga siguro bigyan lang ng 1 month, mahuhuli tong amo kong lalaki.
maano to siya, mahuhuli to ng amo kong babae. Yung cellphone niya, pag nandito yung pag tapos niya maligo, tinitignan niya yung amo kong babae. Pag nandito sa living room, papasok agad siya doon sa kwarto and doon lang siya magmumukmuk. Ayan, ganyan yung ginagawa niya. O kaya, pag nandun naman yung babae sa loob ng kwarto, pinapatulog yung bata, lalabas siya dito sa may labas. And dito lang siya hanggang anong oras, 1:00. So, minsan nahuli din siya ng amo kong babae na anong oras na yun, 4:00 ng madaling araw. And tumutunog yung cellphone niya na luma dito sa may labas, dito sa may kwarto ko, labas lang. So, 4:00, pinuntahan ng amo kong babae. Sabi niya, akala niya daw, cellphone ko yung tumutunog. Pero kasi, nung tinignan niya yung oras, 4:00 pa lang, hindi ako gumigising ng 4:00. So, lumabas siya, nakita niya yung cellphone ng amo kong lalaki, is may tumatawag, pero number lang. And then, nung sinagot niya daw, hindi naman daw nagsasalita. So, doon na, alam mo yung gustong i-share ng amo kong babae sa akin, yung napapansin niya, pero natatakot siya na baka wala din akong masabi, baka wala rin, ayaw din niya siguro na malaman, pero nasasaktan siya sa nasasaktan. Pinipilit niya lang pagtakpan, pero minsan talaga na talaga siya, alam mo yun, binabaliwala niya, pero hindi maiwasan. Ayan, so, nung nakaraan, umuwi yung amo kong lalaki na may mga ewan ko, tinitignan na ng amo kong babae yung katawan niya, pero maano din tong lalaki, maano din magtago, pero mahuhuli yan ng amo kong babae. Kaso nga lang, nagsimula din to sa babae nung nakaraan, napansin ko. Yun nga, nagsi-cellphone yung babae, and then, halimbawa, ganyan, nagsi-cellphone siya, and then lumapit ngayon yung lalaki para tignan din yung cellphone niya. Ginawa ng babae, nilapag niya yung cellphone, tumayo siya, and then nagsalin siya ng tisa sa baso. So parang doon nagsimula na parang may duda yung amo kong lalaki, bakit ganun? And then nung time na yun is yung amo kong babae, nag-aaral pa yung bata nung nakarang linggo. Buong linggo siyang hindi umuwi pagkatanghali dito sa bahay. Umuwi siya hapon na pinapasundo niya na lang sa akin yung bata minsan. So doon siguro na parang baka siguro naglulukuhan silang dalawa. Pero lugi sila kasi nga may bata sila na masasaktan. And ayun, uso din palang cheating dito sa kanila. Akala ko sa atin lang sa Pinas. Pero dito alam mo yung sila, mahinhin sila mag-cheat, hindi katulad sa atin na anuhan. Tawag nito, garapalan. So guys, may chismis ako. Napanood ko yung video ng babae na ni-rape siya ng mga Pakistan dito sa sa Hong Kong. Hindi ko kayang panoorin ng buo. Yun 29 years old siya, virgin. Tapos yung kaibigan niya daw, halimbawa kaibigan niya na babae, may kaibigan na mga Pakistan. Tapos hindi ko alam bakit sumama siya sa Pakistan. And then dinala siya doon sa bahay, secluded daw na area, and then pagdating niya doon, maraming lalaki, mga Pakistan. Alam mo yung video, kawawa siya, hinubaran siya ng damit, and then pinilit hubaran yung yung baba niya. Hindi ko kaya. And then sumisigaw siya ngayon, kumakawala siya. May Pakistan na nagvi-video, puta, mapapaiyak talaga ako. Yung galit ko talaga. Yung Pakistan na isa nagvi-video, and then yung lalaki na nandito banda sa mukha niya, hinahawakan siya and pinapaslakan siya ng tinatakpan yung bibig niya ng busal na kulay itim. And then nung hindi kaya ng busal, alam mo yung inupuan niya yung babae, yung puwetan niya nandito na sa mukha ng babae. Ganun yung ginawa niya, and then hinubaran nila ngayon ng panty. Tapos yung babae, tinakpan niya yung yung ari niya, yung katawan niya. Tapos ang dami nila, siguro 6 sila or 5. Alam mo guys, bote siya. Hindi ko ma-explain kasi hindi ko pinanood ng buo kasi hindi ko kaya. Yung kaibigan ko nagsabi na yung buong bote, alam mo yung bote ng soy sauce na maliit, or sabihin na nating white soy sauce, sweet soy sauce ba yun? Basta yung salim kong na bote, pinasok yun sa ari niya. Sabi nila buo daw na pinasok. Ang nakita ko lang na hindi ko pinagpatuloy is ito yung ari, tapos ito yung hindi ko ma-explain, hindi ko kaya. Wala ba ako dito noon? Alam mo yung ito yung bote, dito na guys, yung pinasok. Tapos tumigil ako, hindi ko kaya. Sabi ng kaibigan ko, pinasok daw ng buo, tapos yung babae daw, parang hindi na daw makahinga sa sakit. Tapos naiyak ako, grabe talaga yun. And then, in-skip ko yun, nakita ko yung paa,